Yo, what's up guys? We have some trades and signings. Umpisahan natin para sa Detroit Pistons. Makukuha nila ang sharpshooter ng Thunder na si Isaiah Joe para sa dalawang future second round draft picks. Kung saan dagdag shooting at spacing para sa Pistons kahit meron na silang Duncan Robinson. Iba pa rin pag marami kang shooters in today's game. A very smart move para sa Pistons kasi nagawa nilang makuha yung mga priorities nila this offseason. Tsaka hindi lang siya basta shooter, he can also defend well. Hindi siya magiging liability para sa Pistons. Pero grabe to kapag off-ball movement tapos catch and shoot. Magkakaroon ng magandang driving lanes si Cade Cunningham. For OKC kasi, they are just unloading sa mga sahod ng players dahil sa luxury tax. Nung nakaraan nga, si Aaron Wiggins naman yung papuntang Hawks. Tsaka sa East nila binabato yung mga players. Ayos din no? Magaling talaga yung front office. So yun, good trade for the Pistons. Pero hindi ito yung final answer. Kailangan pa rin nila ng another shot creator. Sa playoffs, si Cade Cunningham lang yung mag-isang bumubuhat sa team. They need a guy like yung pinupurso nila ngayon na si Zach LaVine. Sana pumanig na sa kanila yung tadhana this time. Next, para sa New York Knicks, team-friendly deal ang extension ni Jose Alvarado, 3 years, 14 million. Parang walang nagbago sa kanyang current contract. Tsaka, masaya siya sa New York. Marami din naman yung endorsement niya dyan kasi sa kanyang nickname, kaya bawi pa rin talaga. Hindi makakalimot ang mga fans sa kanyang 8 points at 3 assists sa Game 4 ng NBA Finals sa matinding comeback na ginawa nila. A lot of love yung nakuha niya after signing this one. Ito yung kanyang hometown beside playing for Puerto Rico. Sa New York pa rin siya lumaki. So, sa totoo lang, kung pumasok siya ng free agency, maraming teams yung kayang magbigay ng 10 million per year sa kanya. Halos doble. Pero, ito yung decision niya and Knicks fans love it. I think, dito niya na rin gustong matapos yung career niya. 28 pa lang siya, entering his basketball prime. Tsaka, iba si Mike Brown, gumagamit ng bench. Ganun lang yung naging susi nila magtiwala sa ibang players unlike before na grabe yung pabad ng starting five. Si Robinson na lang talaga yung problema ngayon kasi ayaw ng may-ari na pumasok sa second apron ng luxury tax para magkaroon pa sila ng flexibility at magkaroon ng sapat na help kasi lahat ng team is nagpapalakas. Hindi pwedeng petiks-petiks kapag nanalo na ng championship. Next, pumirma ng isang bagong 3-year, 75 million contract extension si Isaiah Hartenstein para manatili sa franchise hanggang 2029 season. Guaranteed money sa loob ng 5 years worth $134 million kabilang yung current contract. Wow! After all that speculations, tiwala ang Thunder sa kanya. Again, yung mga ganito, mapapasabi ka na lang talagang nasa bad agent si Kai Sotto dati. Hindi ko sila kino-compare. Gets nyo naman na kaya naman talaga no? Yung agent lang talaga. So, going back to the Thunder, lock in sila sa kanilang Wemby stopper or shall we say, taga-physical kay Wemby. Tsaka kasama sa kanilang championship run, a much-needed paint presence para sa OKC Thunder. Pero, ang laki ng value niya, diba? Paano yung ibang players nila? Baka biglang matrade to, tapos puro tayo papuri sa kanya. Pero kasi ang ginawa nila, trade na yung sina Wiggins, si Joe, to have a cap relief. Kaya gagamitin pa to this season. Pero pag hindi ulit nakalusot sa Spurs, feel ko ito trade na to Pero kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.